Hindi pako ang pumatay kay Jesus, kundi ang bigat ng kasalanan ng tao. Tahimik ang umaga sa Golgota, pero ang katahimikan ay mabigat. Parang alam ng lupa na may mamamatay na hindi karaniwan. Si Jesus ay hinila ng mga sundalong Romano. Ang likod ay sugatan, ang katawan ay pagod, ngunit ang mga mata, buo pa rin ang pasya. Hindi maliit na pako ang hawak ng sundalo. Ito'y makapal na pako na bakal, malamig, mabigat, at walang awa. Hindi ito gawa para lang pumatay. Ginawa ito para pahirapan. Inilapat ang pako sa bandang pulso, kung saan kayang saluhin ang bigat ng katawan. Isang hampas, isang sigaw, isang pagyanig sa buong burol. Hindi lang laman ang tinusok, parang pati konsensya ng sangkatauhan. Isa pang pako sa kabilang kamay, isa pa sa paa. Habang dumadaloy ang dugo, hindi sumpa ang lumabas sa bibig ni Jesus, kundi panalangin. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa bawat hinga, humihigpit ang sakit. Sa bawat pag-angat ng katawan, ang pako ang humahawak sa kanya sa pagitan ng langit at lupa. Hindi siya makawala. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil pinili niyang manatili. Ang mga pako ay bakal, pero ang dahilan ng pagkakapako, pag-ibig. Hindi siya pinako ng mga Romano lamang. Pinako siya ng kasalanan ng tao, ng aking kasalanan, ng iyong kasalanan. At nang sabihin niya ang mga salitang, naganap na, hindi iyon talo, iyon ay tagumpay. Kung ang kwentong ito ay may iniwang bigat sa puso mo, baka hindi aksidente na narinig mo ito ngayon. Tahimik na magnilay. At kung gusto mo ng mas malalim na ganitong kwento, manatili ka lang dito.